Okay, ngayon, pag-uusapan natin yung number 8 doon sa first semi-quarterly exam sa math. So, ang tanong kasi doon sa number 8, marami kasing na mali dito at nanghula na lang kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin. So, hindi naman din ata ito naturo. Oo, hindi naman din ata ito naturo sa amin. So, ang tanong ay, what is the fifth term? So, hahanapin mo na yung fifth term of the given sequence if the first term is negative 2 and then yung yung equation natin, a sub n is equals to 2a sub n minus 1 plus the quantity of 2n plus 1, negative 2n plus 1, for n is greater than or equal to ano nga ba yan? To 2. Okay. Ang papansinin mo dito, itong first term na binigay, which is negative 2, tsaka itong n is greater than or equal to 2. Okay. Ngayon, kopyahin mo yung equation. Kopyahin mo yung binigay. Ito. Ngayon, ang una mong gagawin, i-substitute daw. I-substitute yung n. I-substitute yung n. Hindi mo pwede i-substitute yung a1. Wala namang a1 dyan. Wala, di ba? So, pwede yung n. Ang minimum na magsa-substitute ay 2. And then, pataas na. Hindi ka pwede bumaba. Walang sinabi. Hindi siya pwede maging n equals to 1, n is equals to 0. Ang minimum niya ay 2. Ganon. Then, greater than 2. Yun lang. Then, i-substitute natin yung minimum, which is yung 2. Sa mga n dyan. Ayan. Ngayon, unahin mo to. Tsaka ito. So, negative 2 times 2 is 4 plus 1. Then, yan. Simplify nyo lang yan. Madali na lang yan. Yan. Negative 4 plus 1 or 1 minus 4 is negative 3. Is negative 3. Or ganito. Yan. So, ngayon, napapansin nyo. Meron nang naging A1. Ngayon, i-substitute mo yun. Ayan yung binigay dito, which is yung negative 2. And then, let the first term is equals to negative 2. So, ito yung A1, ha? Ito yung A1. Substitute mo dyan. So, ayan. Substitute na 2 times to negative 2 is negative 4. Negative 4 minus 3 ay nadoble. Equals to negative 7. Ngayon, may bago na tayong term. May second term na tayo, negative 7. Ano ba ang hinahanap dito? Yung fifth term. Ngayon, magta-try ka ulit. For now naman, kanina, nagawa natin, ang minimum sa n ay 2. Nagawa na natin siya. Angat lang tayo, gawin natin siyang 3. Hanapin natin yung third term kasi meron na tayong second term. Okay. I-substitute mo na. So, yung n is equals to 3 ngayon. Substitute mo yung mga 3 dyan sa binigay na equation. So, ganun lang ulit. Ano mo? I-simplify mo lang. Ganun lang. Negative 2 times 3. Common sense na yan. Okay, common sense na yan. Ayan o. 3 minus 1 is equals to 2. And then, negative 6 plus 1 is negative 5. Or ganito. Then, may napansin ulit tayo. A sub 2 ang lumabas. Meron tayong A sub 2 na nagawa natin kanina, which is yung negative 7. Ngayon, i-plug in mo ngayon yung negative 7. Let A sub 2 is equal to negative 7. Yan. 2 times negative 7 is negative 14. Negative 14 minus 5 is negative 19. Ngayon, meron na tayong third term. Negative 19. So, nakikita nyo, meron siyang A. Ito yung A. Okay? Nag-aano tayo. So, nasa tamang ano tayo. Next. Ay. Okay, ngayon, angat ulit tayo. Gawin natin, tapos na tayo sa, diba? Minimum na 2 at 3. Ngayon, gawin naman natin 4. So, A sub 4
Ayan, plugin nyo lang ulit. Yung n is equals to 4. Hindi ko na sinulat yung n is equals to 4. Alam nyo na yan. Then, simplify nyo lang ulit. Kaya nyo na yan. Hindi na tatagal ang discussion natin. Okay na yan at sapat na yun sa inyo. Ngayon, dito sa n minus 1, naging 4 minus 1. Then, magiging a sub 3 siya. Then, yun, may nagawa tayong a sub 3 kanina, which is ito, negative 19. Plug in nyo lang. Let a sub 3 is equals to 19. 2 times negative 19 is negative 38. Negative 38 minus 7 is negative 45. So, meron na tayong a sub 4, negative 45. Yan. Plug in mo na. Fifth term na tayo. So, plug in mo na dun sa mga n, fifth term. Kaya nyo na yan. I-simplify nyo na yan. Okay? Simplify nyo na yan. Hindi tatagal ang discussion natin. Okay. Ngayon, sa pinaka-simplify na natin, yan. So, may napansin ulit tayo. A sub 4. Meron tayong a sub 4 dito, which is negative 45. Plug in nyo yan dun sa, a sub 4. So, 2 times negative 45 is negative 90 minus 9 is negative 99. So, therefore, ang fifth term na hinahanap ay negative 99. So, ang tanong, Jacob, bakit hindi na lang diretsong fifth term? Hindi na lang idiretso dito. Nagpapakahirap ka pa. Sinubstitute mo pa yung 2, 3, at 4 bago makarating sa fifth term. Bakit hindi na lang diniretso yung fifth term? Ganito. Kapag sinubstitute ko lang ang fifth term at nakarating ako dito, ano yung fourth term? Ano yung isa-substitute ko dito? 'Di ba hindi ko alam? So, ganun yung yung problem dun sa F. Ano siya, yung na yan, buti na lang may magandang calculator. Ay, hindi naman. Hindi, mabilis na kamay ko. Kasi, mga na lang yan, 2 minutes, mga 2 minutes na lang yung natitira bago kong sinolve yan. Kasi, una kasi, hindi ko rin kasi alam yung gagawin. Nilaktawan ko yan, baka tumagal pa ako yan at maubusan na ako ng oras. Kaya, ayun, nilaktawan ko. Tapos, nung tapos ko na yung mga problem, tapos yung bumalik ako sa 8. So, inaral ko na mabuti. Okay na yun, partida na sa akin yun. Ayun. Last 2 minutes, uy, nagpapasa na, ako na lang natitira. Tapos, ayun. Alam nyo na. Okay, yun lang. Bye-bye.